What's up mga kalangga, mga ka-insik? Good morning ulit mga kalangga. So pasensya na po kayo kung nakita nyo na naman po ang aking mukha sa ating intro mga kalangga, no? So ayun po, pagkatapos ko pong gayatin ang ating ampalaya mga kalangga. So ready to cook na po ang ating ampalaya. But before that, our video for today mga kalangga ay magluluto tayo ng ampalaya, no? Para sa ating breakfast. But before that mga kalangga, gusto ko lang pong i-flex ang aking ang akong kanang non-stick pan mga kalangga. So ano po siya, kanang luma naman siya. Surplus ko po siya nabili mga kalangga. So since po nangangarap po talaga tayo no na magkaroon ng non-stick pan, ayun po binilhan po ko ni Insik ng surplus na non-stick pan mga kalangga. So diba nakikita niyo po yung video ko na na meron po tayong mga non-stick na mga binili ni Insik mga kalangga. Pero ang gusto ko po talaga gamitin ko po yun kapag natapos na po talaga ang aming pangarap na matapos na kusina, no? So kapag natapos na yung ating kusina, meron na tayong magandang kusina. Kahit po hindi maganda, basta matapos na po talaga itong ating kusina, doon ko po talaga balak gamitin yung aking mga non-stick na binili sa akin Insik nung nakaraang buwan, nung Valentine's mga kalangga. So, yun po yung plano ko. Gusto ko po talaga na kung gagamitin ko naman po yung mga regalo ni Insik sa akin ng mga non-stick, gusto ko po sa bago ko pong kusina. So, i-claim na po natin na sana matapos na po talaga, no, ang ating pangarap na kusina mga kalangga. So, ayun. Without further ado, hindi na po natin patatagalin. Magluluto na tayo ng ating ampalaya na hinarvest sa ating garden. So, let's go. So, wala po tayong assistant ngayon, no? Kasi si Insik po ay may pasahero. So, ito po ang aking ginayat na ampalaya, mga kalangga. Nilagyan ko na po siya ng konting-konting asin lang naman. Hindi ko talaga po siya pinigaan na talaga ng asin para malalasahan pa rin natin yung medyo pait sa ampalaya, no? Ayoko po nung, yung bang talagang na-over siya na pagkatanggal sa pait. Gusto ko medyo may pagkapait-pait pa din. At ayoko nang overcook din. And, nagready na po ako ng bawang, sibuyas, tsaka isang kamatis lang mga kalangga para pampakulay ng ating ampalaya. And meron tayo ditong 3 pirasong itlog. Binatil ko na po itong mga kalangga para sa ating ampalaya. So let's go. Lagyan na po natin siya ng mantika mga kalangga, no? So, ayan. Hirap pang walang assistant. Ay, walang tagagunit sa cellphone ba? Talagang. Ayan mga kalangga, no? Ilagay ko na yung ating bawang at sibuyas mga kalangga. Ayan. Ang pango. Yan po, kapag papupula-pulahin muna natin ang ilista ko na lang po yung mga kalangga, yung paglagay ng sibuyas at bawang kasi mahirap talagang walang maghawak ng cellphone, no? Nang magbo-vlog, tapos ilagay na natin yung kamatis, no? Para isahan na lang. Hindi naman siguro sila mag-aaway mga kalangga, no? Ito po yung version ko ng pagluluto ng ampalaya mga kalangga. Initlogan ng ampalaya. So, kung ano yung version nyo, gawin nyo yung version nyo. Basta ito yung version ko. Walang pakialaman ng joke. So, ayun. Wala tayong, maganda sana kung may red bell pepper mga kalangga. Kaso wala. Kung ano yung nasa kusina natin, yun lang po yung ating, yun lang po yung ating gagamitin mga kalangga. Pag nakita nyo po mga kalangga na medyo mamula-mula at medyo brown-brown na yung ating mga lamas, no? Ayan. Sunod na natin ilagay ang ating ampalaya natin. Freshly picked ampalaya galing sa farm, mga kalangga. Farm. Galing sa ating garden pala. Farm naman. Ayan po siya mga kalangga, no? Sensara po kayo kung medyo kurog ang atong kamot, ha? Kay ako lang po talaga yung nag-video mga kalangga. Tapos wala akong Kapil po talaga natin na makapag-vlog, no? Ayan.
Hirap pala nito eh. So yan po mga kalangga, kung tapos na po yung halukayin mga kalangga, ilagay nyo na po yung pampalasa na gusto ninyo. Yan sa akin po ay konting magic sarap lang po mga kalangga at asin. Ayan, pagkatapos po ay haluin na naman natin, no? Para makuan mo. Ayan, pagkatapos po niyan ay takpan lang po natin siya. Ayan. After a few minutes mga kalangga, kumustahin na natin ang ating ampalaya, no? Tingnan natin. Uy, medyo ano na siya. Ito yung kagandahan sa non-stick mga kalangga kasi hindi talaga siya pumilit ba? Hindi talaga siya kanang dumidikit, no? Ayan, no? Kita ito yung kagandahan na niluluto mo. So, kahit surplus lang po siya mga kalangga, at least non-stick, no? Pero nanginili ng ano eh. Nabili lang po namin siya mga kalangga ng 250 pesos. Kasi medyo malaki po siya mga kalangga eh. So, ayun. Medyo ano-ano na siya mga kalangga. So, kulang po siya ng konti na lang. Mamaya-maya nito ay ano, parang maluluto na siya mga kalangga, no? So, anuan muna natin, no? Pagtauran ba? Takpan muna natin sandali. Ayun mga kalangga, no? Parang naaamoy ko na parang siyang mabango na siya na ang palaya talagang luto. Ayan, no? Ayoko din po kasi ng overcook mga kalangga, kaya tapos medyo palulutuin pa natin siya sa itlog, no? Kaya kailangan na natin ilagay ang ating binati. Ayan. Naglagay na po ko ng itlog dito mga kalangga, oh. Ayan, pasensya na po kayo ha, kasi ako lang po talaga kasi yung naghawak ng cellphone. Sariling sikap lang mga kalangga, kaya medyo hindi talaga perfect yung pagka-video, no? Tiloko na ito, sayang. Ayan, tapos anuhan, nahanapin lang ako eh. Ayan, no, mga kalangga, no? Ay. Ayan. Mahina na po talaga yung apoy, no, para talagang hindi siya ma-overcook. Kasi pangit po kasi mga kalangga kung ma-overcook siya, no? Maganda talaga yung sakto-sakto lang yung pagkakaluto niya. Kasi malalasahan mo pa yung pait at saka crunchiness ng ampalaya. Yung kalangga, no? Ayan. So, ayan, nakikita nyo ba ang sarap mga kalangga? Ang sarap. See? And huwag natin patagalin yan mga kalangga. Patayin na natin ang apoy kasi luto na siya. Ayan, no? Tingnan pa natin ulit. Yeah. Tamang-tama lang pala yung tatlog, no? Ayan. Hindi ko siya nahalo. Talaga nang nahalo eh. Ayan. Ito po yung isa sa pinakasimpleng lutuin na ulam mga kalangga. Pinakasimple at napakasarap na ulam. So takpan na natin kasi luto na siya. Hintayin na lang natin si insik, no, na dumating kasi may pasahero. Tapos kain na tayo. So ayan mga kalangga, no, pinagpawiks na po tayo, no, sa pagluluto ng ating ampalaya mga kalangga. But it's okay, para naman yun sa ating mga mahal sa buhay. Masarap pa talagang magluto mga kalangga kapag yung pinagluluto mo ay yung ating mga mahal sa buhay, no? Lalo na kapag na-appreciate nila yung lasa. So ayun mga kalangga, naluto ng ating ampalaya. Ito po siya. Ayan. Nakikita nyo po, sobrang sarap. Bango na bango. So, pakita ko po sa inyo yung lasa mga kalangga. Taste test po natin. Habang naghihintay tayo kasi si insik po mga kalangga ay ayun, may pasahero po siyang hinati doon sa bayan. And si Papa naman po ay ano, kanang nagpalugaw, naglugaw kami kanina, breakfast nung umagang-umaga pagkagising, naglugaw. Busog po daw siya sa lugaw kaya
napag-usapan namin na hihintay na lang namin si Insik. Ayun, pero tikman muna natin itong ating nilutong ampalaya mga kalangga, no, para naman makita nyo kung ano yung lasa talaga. So yung pinagtimpla ko nito ay asin lang, tsaka konting asin at tsaka yung konti din na magic sarap mga kalangga. So wala tayong paminta na durog, no. Gusto ko po talaga yung paminta na durog, kaso lang naubusan tayo. So kung ano yung nasa kitchen natin, yun po yung ating gagamitin. So ayun. Ating tilawan. Ito yung gusto ko sa luto ng ampalaya mga kalangga. Medyo mapait-pait pa siya. Bang malalasahan mo at alam mo talaga na yung kinakain mo ay ampalaya. Ayun na. Lagyan natin ng ito. Ayan o. Crunchy. Crunchy pa siya. Nandun pa yung crunchiness mga kalangga, tapos mapait-pait pa din. Hindi ko kasi siya talagang piniga sa asin. Nilagyan ko ginayat ko na ampalaya, nilagyan ko lang siya ng tubig, hindi ko siya piniga talaga. Kasi kapag piniga mo, mawala yung kanyang pait, no. Nauubos yung pait niya, tapos pagkainin mo, para na lang siyang bulak or something na wala na talagang kalasa-lasa ang ampalaya ba. Yung forma lang niya yung, tapos hindi na siya magandang tingnan. Hindi katulad dito, tingnan mo. Green pa siya. Para pa siyang buhay. Para pa siyang hilaw mga kalangga. Pero pag kinain mo siya, saktong-sakto. Siya? Sarap. Ayun. Sa yun nga po, gusto ko na po sanang sa inyo na please po don't skip ads mga kalangga. Sa mga hindi man po nag-skip ng ads mga kalangga, thank you so much po mula sa pinakailalim na bahagi ng aking puso mga kalangga. Thank you very much po, kasi who knows, hindi natin alam baka makasahod tayo one of this month, no? One of these days makasahod tayo. So maawa sa atin si Lulu YT na makasahod tayo mga kalangga. So ayun mga kalangga, gustong gusto po talaga sana ng mama ko na pumunta dito mga kalangga, dito sa aming bukid. Kaso lang po talagang hindi na po niya kaya na magbiyahe, kasi po yung mama ko is na po siya, malapit na po siya mag-80. Kaya nahirap po talagang magbiyahe mga kalangga, yung matanda na, lalo na dito sa kalsada natin na medyo talagang hindi pa talaga siya maganda. Kaya mahirap po talaga para sa matanda na bumiyahe. Kaya naisipan po namin Insik na bisitahin siya maybe next month, or kasi mga kalangga, sino pong nakarelate dyan? Yung mga anak na nakapag-asawa ng malayo tapos nalalayo sa pamilya nila, lalo na yung mama nila. Kasi po mama's girl po kasi ako mga kalangga, kasi po bunso po ako sa aming magkakapatid. Talagang basta hindi ko talaga matiis yung mama ko. Kaya po nung naisipan or napagdesisyonan namin ni Insik na dito tumira sa bukid, talagang pinag-isipan ko po talaga ng mabuti, kasi yung sa amin po ay wala pa pong internet sa mga panahon na yun. Tapos yung dito naman po sa yung communication lang po namin ni mama doon, since wala pa pong internet noon, ay yung tawag lang gamit ang SIM card. Pero since dito sa bukid ay wala po talagang signal ang SIM card, kaya inisip ko po talagang mabuti nga, dapat ba or papayag ba ako na dito to kami titira. Kaso lang po, needed po talaga ni Papa ng kasama ng mga panahon na yun. Kaya tapos nagpagawa na din po kami ng bahay dito, kaya hindi na po ako patumpik-tumpik pa. Tapos, pinangako naman po sa akin ni Insik na maghahanap kami ng signal. Kaya pumunta po kami doon kina Ate Charing. Punta kami doon kasi may signal naman ang SIM card doon. Pero pasalamat po ako dahil sa mga panahon na ito ay talagang kanang improve na talaga yung mga, kahit yung mga isla, may mga internet, may mga pisonet na mga kalangga. Kaya, ayun, matawagan ko na yung mama ko gamit yung messenger. Kaya, lagi po siya tumatawag, kailan ba daw po kami magbabakasyon, kailan namin siya bisitahin mga kalangga. Kasi iba po talaga, kahit araw-araw akong tumatawag sa kanya mga kalangga,
iba po talaga yung nakikita mo siya in flesh, in person. Kasi mayayakap mo siya, mahahawakan mo siya. Ayun, kaya napaisipan namin insik mga kalangga na magbakasyon or bisitahin siya. Siguro sa June. Kasi mag-iipon pa tayo mga kalangga, no? Kasi, kaya nga po, sana hindi kayo mag-skip ng ads. Kasi, napakalaking tulong po nun sa pamasahe namin papunta doon at pabalik dito. Kaya, sana nasihan kayo sa aking cooking video ngayong araw na to. At abangan nyo po ang mukbang namin. Ito po yung iuulam namin mamaya pagdating ng insect mga kalangga, no? Kakain po tayong tatlo ni Papa. And ito na po, last taste, last bite. Dagdagan natin ng isang ampalaya. Super sarap mga kalangga. Kaya magluto na kayo dyan. Yung mga hindi pa nakapagtanim, magtanim na kayo, at yung wala pa talagang tanim, bumili na kayo ng ampalaya sa palengke. Medyo mahal nga ngayon kasi mainit. Pero worth it naman. Napakadaling lutuin, napakasarap at napaka-healthy. Kaya ayun, hanggang dito na lang ating video, no? Sana nagustuhan nyo at sana na-entertain po kayo mga kalangga. I'm Langga po, Langga Insect Vlog, and sana po wala pong hate mga kalangga. Just love. Thank you so much for watching. Hanggang sa susunod. Bye-bye.